Matapos magawa ni Hines ang kanyang plano at magapi ang clan lord na si Malo, makikita ang madilim na silid na kinaroroonan ng isang ataol, habang tanging dalawang sulok lang ang nagsisilbing liwanag sa napakadilim na paligid. Utay-utay na bumukas ang ataol at masisilayan ang babaeng nakahiga dito, marahang humikab pa ang babae saka iminulat ang mata. Naghanda siyang tumayo ngunit daing niyang patuloy siyang hinihila ng antok, sa kabila niyon pilit siyang bumangon dahil batid niyang hindi makakatulong ang mahabang pagtulog. Habang yumiinat mabilis na sumeryoso ang mukha ng misteryosong babae, saka pinakiramdaman ang paligid at nasabing mukhang may masamang nangyari sa kanyang mga anak. Sa kabilang banda rinig naman sa labas ang boses ni Hines mula sa malaking bahay, habang inuutusan nito ang mga bampirang nasa harapan niya na umayos ng pagpila. Gamit ang kanyang natatanging kapangyarihan agad niyang itinuturok sa mga ito, ang kanyang dominant blood nang sa ganun ay siya ang kilalanin nilang clan lord. Mabilis na sinasagawa ni Hines ang proseso sa bawat bampira habang si Friday Gia at Malo ay nakatayo lang sa kanyang tabi at pinapanood ang mga ginagawa niya. Mula sa pintuan sinabi naman ni Odor na ang lahat ng bampirang tapos na, ay kailangan ng umalis upang agad na maumpisahan ang mga susunod. Indikasyon na lahat sila maging si Odor at Malo ay naging subordinate na din ng ating bida. Napapunas na lang si Hines sa noo matapos ang mahabang proseso ng pag-inject ng blood dominant, matapos yun agad niyang naitanong kay Malo kung naayos na ba ang lahat ng bampira sa buong kapital. Sagot naman ni Malo na ayos na ang lahat at ang iba pa ay madali naman nilang maipapatawag, sa ganung paraan mas mapapadali ang kanilang trabaho. Napalingon si Hines nang marinig ang sagot ni Malo saka sinabing ayusin nito ang kanyang tono sa pakikipag-usap, dahil sa oras na iyon ang panibagong clan lord ay walang iba kundi ang avatar na si Hines. Hindi naman nagkaimik si Malo nang idagdag pa ni Hines na inaasahan na niyang mas magiging madali, kung isang clan lord ang kanyang masasakop na talaga namang magpapadali ng lahat. Tama ang lahat ng haka-haka sa utak ni Hines dahil ang pag-i-inject ng blood dominant sa high-level vampire ay mapanganib, kaya't sa pilitan niyang hinigup ang dugo ni Malo nang sa ganun ay bumaba ang level nito, saka inilipat ang kanyang dominanteng dugo upang tuluyang masakop ang clan lord na si Malo. Nasabi pa ni Hines sa isip na parang kahapon lang nang makagat siya at aksidenteng maging vampira, ngunit ngayon unti-unti na siyang umaangat papunta sa tuktok ng tagumpay. Sa oras na iyon napapangiti na lang si Hines dahil ramdam niya din ang malaking pagbabago. Agad namang sumagot si Malo nang tawagin siya ni Hines kasunod nun ipinaubaya niya sa lalaki, naipunan nito ang iba pang mga bampira sa buong region, na mabilis namang sinang ayunan ni Malo. Habang naglalakad paalis sinabi pa ni Hines na meron pa siyang isang bagay na ipagbibilin. Lumapit siya sa isang globo at inikat ito saka sinabing kumuha si Malo ng Intel Kontinente. Saad pa niya na si Malo na ang bahala kung paano niya ito gagawin, kung magtayo man siya ng intelligence network o makipagdeal sa iba ay si Malo na ang bahala. Bago tayo magpatuloy quick shoutout muna sa mga pusit na patuloy na sumusuporta sa atin. Sana ay patuloy niyong antayin ang ating mga kwento dahil malapit ko na din kurutin ng writer, sa sobrang tagal nila maglabas ng chapter. Maraming salamat ulit sa inyo. Pusit ang ulo nyo. Pagbukas ng pintuan sinabi pa ni Hines na isa itong importanteng bagay kaya't inaasahang niyang magawa ito ng tama ni Malo, na natili namang tahimik si Malo habang naikuyom ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pa makalabas si Hines sinabi ni Malo na narinig niya mula kay Friday Gia, na layunin ni Hines na pag-isahin ang mga bampira at maging hari nila. Ayon kay Malo na patunayan na ng kanyang Lord Hines ang kanyang kakayahan, kaya't buong suporta ang ibibigay niya dito kasabay ng pagbibigay galang. Napangiti naman si Hines saka sinabing nagtitiwala siya sa dating clan lord, saka naglakad palabas ng pinto. Nang makalabas na siya agad siyang napatigil saka naisip ang mga sinabi ni Malo, hindi pa siya makapaniwalang nagsalita siya ng ganoong bagay na talaga namang nakahihiya. Ngunit matapos yun naisip na lang niya na marahil nasabi niya yun dahil sa kasiyahan, samantalang para sa kanya ay makakabuti ang maraming kakampi at hindi na masama ang maraming utusan. Inisip pa ni Hines nagmagiging porma niya matapos maabot ang pagiging Vampire King. Matapos yun naglakad na siya paalis habang sinabi na oras na upang gumawa ng seryosong daan sa laro. Balik sa realidad sa syudad kung saan naruroon ang ating bida na nagpalatakbo sa kanyang mga avatar, puno ng pananabik niyang iniaayos ang bagong porma ni Hans upang mas maging astig itong tingnan.
Pinatalas niya ang panga ni Hans at mas itinaas ang orbital bones nito, upang mas maging matulis at kaaya-aya. Lumabas ang bagong anyo ni Hans na mas nakasisindak ang itsura, pilyong saad pa ni Hans na ito na ang anyo na gusto niya, saka biglang binawi at sinabi sa puno ng paninindek na Tanong siya ang Immortal King at isa lang ito sa mga kaya niyang gawin. Matapos yun agad lumapit ang ating bida sa upuan sa harap ng computer, matapos niyang magawa ang misyon sa Brokoslak stage sa pamamagitan ni Heinz. Napangisi siya at nasabing tapos na ang matagal na pag-iintay, dahil oras na upang mag-cash in sa Karma Shop kaya't mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Nang tingnan ng ating bida ay kasalukuyang nasa 1,333,934 ang kanyang kasalukyang karma, na inaasahan naman niya matapos ang mahabang pakikipaglaban at makuha ang buong clan ng Brokoslak. Tanong naman ni Yusung kung akong upgrade naman kaya nagmaaari niyang makuha. Saka pinindot ang option ng Unique Skills Enhancement na nagkakahalaga ng 900,000. Namangha si Yusung nang mag-pop up ang dalawang status window sa harap niya, kaya't napatanong siya kung nangangahulugan bang 2 beses na pag-upgrade ang pwede niyang magawa. Ngunit bigla siyang natigilan at malamig na pinagpawisan, dahil wala doon ang nakasanayan niyang option na increase avatar quantity. Halos manlumo si Yusung dahil napakamahal ng binayaran niya, gayong wala naman siyang nakikitang option na nais niyang makamit. Sa kabilang banda naalala niyang nagsisimula paalang siyang mawili, sa pagkolekta mula sa pakikisalamuha sa iba't ibang uri kasunod nun nakuha ng atensyon niya ang entity projection. Agad siyang napatanong kung anong klaseng skill ito, dahil noon nga lamang nakita ang ganoon klase ng option matapos mag-upgrade. Nang tanggalin ni Yusung ang takip sa mata upang makita ng malinaw ang option, nakita niyang maaari lamang na magamit ang skills na ito 1 beses sa isang araw. Bukod doon gamit ang entity projection magagawang gamitin ng ating bida, ang katauhan at kakayahan ng isa sa kanyang mga avatar 1 beses sa isang araw. Hindi naman agad makapaniwala ang ating bida sa kanyang nalaman, dahil nangangahulugan lang itong magagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ng lahat niyang mga avatar. Hindi niya lubos maisip na darating ang oras na siya naman mismo ang gagamit ng mga lakas, na meron ang kanyang ginawang mga clones na labis na nagbigay ng magkahalong kaba at pananabik sa ating bida.